Magandang gabi naman po sa ating lahat. So yun, bago po tayo mag-start, nais ko nga pong magsitayo po ang lahat po dito sa church at awitin nga natin po yung Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Kalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Kalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok pag ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok nang ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Oh yes, Lord, yan po ang ninanais ng bawat sa amin, O Lord God. Isang pusong dalisay, O Lord God, na ikaw lang po ang aming pupurihin, O Lord God. Ikaw lang, O Lord, ang aming sasambahin, O Lord God, sa kalagitnaan man, O Lord God, ng mga pinagdadaanan, O Lord God, ng bawat isa sa amin, O Lord God, sa bawat trials, O Lord God, na ikaw pa rin po yung patuloy, O Lord God, na nandyan, O Lord God, para gabayan kami, O Lord God, sa bawat circumstance ng buhay namin, O Lord God. Lord, patawarin niyo po, O Lord God, yung bawat isa sa amin, O Lord God. Lord, pagkalinisan niyo po, O Lord God, yung puso ng bawat isa sa amin, O Lord God, nang maging karapat-dapat, O Lord God, at kalugod-lugod kami sa inyong harapan, O Lord God. Lord, we thank you, O Lord God, sa panibagong araw, panibagong buwan, panibagong taon, panibagong weeks na naman, O Lord God. Lord, we thank you, O Lord God. Lord, we thank you, O Lord God, dahil pinagtipon-tipon nyo na naman po kami, O Lord God. Lord, at sa amin pong service ngayong gabing ito, O Lord God. Lord, gabayan niyo po ang bawat sa amin, O Lord God. At sa amin, ganoon din po sa magpapahayag ng iyong salita, O Lord God. Itago niyo po sa inyong likuran, O Lord God, ng ikaw lang, O Lord God, ng makita ng bawat sa amin, O Lord God. At binibigay po namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord sa gabing ito, mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. At sa pagkakataon na ito, dadako po tayo sa pakikinig muna ng salita ng ating Panginoong Diyos bago po tayo pumunta sa ating pananalangin. At ngayong gabi, nais ko pong makipagbukas kayo sa akin sa book of Mark chapter 5, verses
24 to yan, pababa. Mark chapter 5 verses 24 hanggang 34. Ganito po ang pagkasabi. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon, at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito, sapagkat inisip niyang mahipok walang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyo na napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa inyong sa damit ninyo?" Subalit lumingin-lingon si Jesus upang tignan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Pagpalain ang salita ng ating Panginoong Diyos. Dito po makita po natin, nabasa po natin, narinig po natin yung tungkol sa babaeng may karamdaman. Kung babasahin po natin in verse 21, bago pumunta sa kwento ng babaeng dinudugo, ang kwento dito ay mula kay Jairo. Sino si Jairo? Siya po isang leader doon sa siya po isang leader. At meron siyang anak na may karamdaman. At makita po natin dito, si Jairo po ay lumuhod sa harapan ng ating Panginoong Hesus at nagmakaawa na sinabi niya, "Maari po bang sumama kayo sa aking tahanan at ang aking anak ay may karamdaman?" At ang ating Panginoong Hesus dito, sumama siya at dito na pumasok yung babaeng may sakit. Yan, ito po yung pag-aaral po natin ngayong gabi. In verse 24, makita po natin yung sinabi niya doon na maraming taong nagsisiksikan dahil nakita na nila, alam nila na si Jesus ay gumagawa ng mga himala at nagpapagaling ng may mga karamdaman. At dito sa panahon na ito, merong isang babaeng 12 years ng dinudugo. At sabi niya dito, naubos na ang kanyang pera sa pagpapagamot at marami ng doktor ang pinuntahan niya pero hindi pa gumagaling ang kanyang karamdaman. Pagkos mas lalo pa itong lumala. Makita po natin dito na itong babae ay may problema siya. Anong problema niya? May karamdaman siya. At may karamdaman siya, wala na din siyang ari-arian at wala na din siyang pera. Pero po makita po natin yung effort ng itong babaeng ito. Makita po natin may sakit siya, may problema siya. At meron siyang gusto. Ano yung gusto niya? Gusto niyang gumaling. At dahil gusto niyang gumaling, nalaman niya na si Jesus, nabalitaan niya kung sino si Jesus, at ang kanyang ginawa, gumawa siya ng effort. Nag-effort siya na makipagsiksikan doon sa napakaraming tao para lamang mahawakan niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus. At kasi sinabi niya sa kanyang isip na mawakan ko lamang ang laylayan ng damit nito ng Panginoong Hesus ay ako ay gagaling na. At nung nahawakan niya, biglang gumaling ang kanyang karamdaman.
At dito makita po natin, dahil sa kanyang effort, doon ipinapakita din dito na yung kanyang pananampalataya. May sakit siya, may karamdaman siya, at may gusto siya. Gusto niyang gumaling. At dahil gusto niyang gumaling, nag-effort siya na hawakan ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus. Ginawa niya yun dahil sa kanyang pananampalataya. In application to us, mga kapatid, makita po natin yung kinalabasan ng kwentong ito. Itong babaeng ito ay gumaling sa kanyang karamdaman dahil sinabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. In application to us, mga kapatid, tayo din po ay may problema. May kanya-kanya din tayo mga problemang kinakaharap sa buhay. Bawat siya sa atin individually, normal lang na magkaroon tayo ng problema. Bawat araw, may mga kinakaharap tayong mga pagsubok sa buhay. Bawat araw, sa buhay po natin ay may mga problema tayong kinakaharap. At nais po natin na ma-overcome, mapagtagumpayan yung mga pagsubok na ating kinakaharap. Problema natin, no kitam di pulsam, unya ti makitam, awang kargana. Kitam aji walit mo, awang kargana. Adagar ti kunada kanay kibagbaga. Napigsaak nga tao nuluktak ajay walit ko agkapsutak. Diba? Makapakapsot kunada. Makapakapsot nukatam ajay wallet mo. Tatikargana papel, resibo. Diba? Sa buhay po natin, may mga problema din tayong kinakaharap. Sa buhay po natin, may mga pagsubok din tayong, kanya-kanya tayong mga struggles sa buhay. At ang gusto natin, masolusyonan ito. Gusto natin na ma-overcome, mapagtagumpayan lahat ng problemang ito. Pero ano ang dapat din natin gawin para magtagumpay tayo sa ating mga pagsubok, sa ating mga problema, sa ating mga buhay, para makamit natin yung gusto nating tagumpay? Gayahin natin yung ginawa ng babae. Nag-effort po siya. Gumawa siya ng kaparaanan para mahawakan yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus. Di ba sabi niya in verse 24, napakaraming tao, nagsisiksikan sila. Pero itong babaeng ito talagang siniksik niya ang kanyang katawan. Talagang nakipagsiksikan siya. Kung siksikan talagang gamitam iti bagem para makaunag, ijay kahit mga papanan. Tingnan na lang natin yung nangyari yung taon-taon na ginagawa yung Nazareno, Black Nazarene, di ba? Ang daming mga tao siksikan. Ano ang gusto nila? Mahawakan yung Black Nazarene nila. Anong sabi nila para sila, ang kalangkayaramdaman ay gagaling. Yung kanyang nilang panyo, ipunas dadjay, sana ipuras-puras di bagida, di ba? Ganun ang ginagawa nila. Nag-effort nag-effort sila para mahawakan yung Black Nazarene. Sa atin din po, iba tayo sa kanila. Gumawa tayo ng effort. May gusto tayo, di ba? Anong gusto natin? Magtagumpay. Anong gusto natin? Magkaroon ng masaganang buhay. May mga gusto po tayo. Mag-effort po tayo. Ang dapat din natin gawin? Manalangin tayo. May gusto ka, humingi ka. Makita po natin dito, sa kwentong ito, hindi sinabi ng babae kung ano ang kanyang kailangan. Napansin nyo? Hindi sila nag-usap. Hindi niya kinausap ang ating Panginoong Hesus bago siya gumaling. Pero yung babaeng ito, may nararamdaman siya at gusto niyang gumaling. Pero po nung hinawakan niya ang laylay ng damit ng ating Panginoong Hesus, bigla siyang gumaling. Yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus ay dumaloy sa kanyang katawan at bigla siyang gumaling. Makita po natin na kahit hindi sinabi ng babae ang kanyang kailangan, na ibigay ang kanyang kailangan, na ibigay ang kagalingan sa kanya. Sa atin din po, alam ng Diyos yung kailangan natin. Alam ng Diyos yung mga problema nating kinakaharap. Alam ng Diyos yung bawat sitwasyon po natin. Hindi man natin masabi sa Kanya, pero nakikita niya at alam niya. Pero, tignan po natin. Sinabi ng ating Biblia
na hindi pa lang natin nasasabi, alam na ng Diyos ang ating kailangan. Pero po, wag nating ilagay sa ating isipit, amuna gayam ni Apo Diyos, iti kasapula kon, urihan ang agkararagan. Di ba? Amuna gayam ni Apo Diyos, iti kailangan ko, di urihan ang agkararagan. Hindi po. May basa ba kayo sa Biblia na ganon? Alam na ng Diyos ang kailangan mo, wag ka nang mag-pray. Itong babae, nag-effort siya. Meron siyang gusto niyang gumaling, nag-effort siya para gumaling. Ganon din sa atin. Sinabi ng ating Biblia, humiling kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Sinabi ng ating Biblia, humiling kayo at ito'y ibibigay sa inyo. Anong kailangan natin gawin? Humiling tayo. Hilingin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga kailangan. Ganon po, sa atin, alam ng Diyos ang ating kailangan, pero hinintay niya na tayo ay humingi sa Kanya. Mag-effort po tayo. Huwag nating gayahin yung ginagawa ng mga Katoliko na pupunta sa yung Black Nazarene hinahawakan nila, talagang nag-effort sila. Sa atin po, anong dapat natin gawin? Kagaya ng ginagawa po natin. Ang luwang ng church, na hindi tayo nagsisiksikan para mag-effort para humiling sa ating Panginoong Diyos. Ang luwang ng church na tayo ay magkatipon-tipon para manalangin sa ating Panginoon. Pwede kang din manalangin sa loob ng iyong tahanan, sa inyong mga kwarto. Anytime, anywhere, pwede kang manalangin sa Diyos. Pwede mong hilingin sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Alam ng Diyos yung mga kailangan po natin, yung mga gusto po natin, pero gusto din ng Diyos na tayo ay humiling sa Kanya. Dito po, sa kwentong ito, makita natin na dahil sa Kanyang ginawa, sa bandang huli, sinabi ng ating Panginoong Hesus, dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay gumaling. Ang susi ng lahat, kung bakit siya gumaling, dahil sa Kanyang pananampalataya. Oo, sinabi may gusto siya, nag-effort siya. Hindi yon ang dahilan kung bakit siya gumaling. Ang dahilan kung bakit siya gumaling dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya nga po ngayong gabi, dadako po tayo sa ating pananalangin. Lakihan natin ang ating pananampalataya. Nag-effort na tayong pumunta sa loob ng church para manalangin. Samahan na lang natin ng pananampalataya. Dahil alam natin ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na siyang pinaglilingkuran natin, ay kayang-kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang gawing posible ang imposible dahil walang mahirap sa Kanya. Bawat problema po natin, bawat struggle po natin sa buhay, kayang-kaya ng Diyos na baliktarin yung mga negatibong pangyayari sa ating mga buhay. Makita po natin, imagine, 12 years na may karamdaman itong babaeng ito at napakaraming doktor na ang kanyang napuntahan. Hindi siya gumaling. Ang nakapagpagaling sa kanya, ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ganon din sa atin. Marahil ilang taon na tayong namumblema kung ano yung pinoproblema po natin. Pero ang Diyos lamang ang makapagbigay ng solusyon yan. Sabihin mo yan sa Panginoon, sabihin natin sa ating Panginoon, at lakihan natin ang ating pananampalataya. Ngayong gabi, ulitin ko, dadako po tayo sa ating panalangin. Manalangin po tayo ng punong-puno ng pananampalataya. Manalangin po tayo na sincere sa ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo na walang doubt sa ating Panginoon. At pag ginawa natin yan, lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga pinoproblema po natin, yung mga negatibong sitwasyon po natin, yung mga nararamdaman natin, yung mga problema po natin na iniisip na nagpapahina sa atin, kayang-kayang alisin yan ng ating Panginoon. Basta tayo po ay magkaroon ng pananampalataya. Manalangin po tayo ng punong-puno ng pananampalataya. Manalangin po tayo ng punong-puno ng pag-asa dahil kilala natin ang Diyos. Kung kilala mo ang Diyos sa iyong buhay, alam mo at mananampalataya ka. Na-experience na natin siya.
Naranasan na natin ang kanyang kapangyarihan. Nakita po natin kung paano kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Magpatuloy po tayo sa pananampalataya at magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Mababago ang sitwasyon po natin dahil sa ating pananampalataya. Dahil ang Diyos, hindi niya tayo iwan. Hindi niya tayo pababayaan. Patuloy na siya ang magsusustain lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos ang siyang patuloy na magpapalakas at patuloy na tutulong sa bawat isa sa atin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Andiyan ang Diyos na siyang na tumingin sa atin. Andiyan ang Diyos na siyang nakatuon ang kanyang mga mata sa bawat anak niya. At alam niya ang bawat kailangan po natin. At alam niya yung mga nangyayari sa ating mga buhay. At ang ating kinabukasan ay hawak ng ating Panginoon. At kung hawak ng ating Panginoon ang ating kinabukasan, bakit pa tayo mangangamba? Bakit pa tayo mamumblema? Siya na ang bahala. Ngayong gabi, dadako po tayo sa ating pananalangin at sabihin po natin yung mga daing po natin, sabihin po natin yung mga gusto po natin sa ating Panginoon at ang Diyos ang siyang makikinig sa bawat panalangin po natin. Punta na po tayo sa ating lugar kung saan po tayo mananalangin.
Ayan, dadako na po tayo sa ating corporate prayer. Sino po yung mga may prayer request? Sa online, meron ba? Wala. Yan, kung wala dito po, may mga prayer request po ba? Ang bawat isa sa atin? Yan, pag-pray po natin si Brother Emmanuel de la Cruz. Yan, for healing. At kung ano yung kalooban ng Diyos. Yan, sino pa po? Yan, pag-pray din po natin si Sister Melda, healing din. Wala na po ba? Sa school. Yan, pag-pray po natin yung gathering ng mga kabataan, cell group po nila next week. Meron pa po ba? Yan, pag-pray po natin yung mga kapatiran po natin na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, at kung nasa mandako sila, pag-pray po natin po sila. Wala na po ba? Ayan, kung wala na, tayong lahat ay tumayo at sabay-sabay nating ipanalangin, sama-sama tayong manalangin at ipanalangin yung mga
taong nangangailangan po ng ating mga panalangin. Let us pray. Father God in heaven, sa oras pong ito, muli Panginoon, kami ay nagkakaisa na lumalapit sa iyong banal na trono, Panginoon, at tumihiling, Panginoon, ng iyong tulong, Panginoon, sa mga nangangailangan ng panalangin po namin. Tinatas po namin si Brother Emmanuel de la Cruz sa iyong harapan, Panginoon. Alam mo po, Panginoong Diyos, ang kanyang sitwasyon sa oras pong ito. Alam mo po, Panginoon, kung ano yung kanyang nararamdaman sa oras pong ito. Lord, ikaw po ang patuloy na humipo sa kanyang pisikal na pangangatawan, Panginoon. Ikaw po ang kumilos sa kanyang pisikal na katawan dahil alam po namin, Panginoon, na ang buhay ay hawak mo, ang kagalingan ay nasa sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoong Diyos, lahat po kami na nandirito ay patuloy, Panginoong Diyos, na itinataas si Brother Emmanuel de la Cruz sa iyong harapan at patuloy na paranas mo po ang kagalingan sa kanyang pisikal na katawan, Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Jesus, naniniwala po kami, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang kagalingan ay mararanasan po niya sa oras pong ito. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, si Sister Melda, Panginoon, na may nararamdaman din, Panginoong Diyos. Lord, ikaw din ang patuloy na kumilos at magpagaling sa kanyang karamdaman sa oras pong ito, Panginoon. Kung meron man, Panginoong Diyos, na hindi po napangalanan, Panginoon, na aming kapatiran o na miyembro po ng aming pamilya na may karamdaman din, Panginoon, Lord, sila po ay tinatas po namin sa iyong harapan at iparanas mo din, Panginoong Diyos, ang kagalingan na nanggagaling sa iyo. At patuloy, Panginoon, na mararanasan po nila ang iyong kapangyarihan at patuloy, Panginoong Diyos, na magiging Diyos ka sa kanilang mga buhay. Sa oras din ito, Panginoong Diyos, itinaas din po namin ang magaganap na gathering ng mga kabataan sa cell group nila next week, Panginoon. Lord, ikaw pong patuloy na kumilos sa kanilang kalagitnaan at patuloy, Panginoon, na iyong Espiritu ang siyang patuloy na maranasan po nila at patuloy, Panginoon, na yung mga salita, ang kanilang mga gagawin, Panginoon, ay makapagbigay ng kapurihan at yung mga salita na siyang mapapakinggan po nila, Panginoon, ay magkaroon po sila, Panginoon, na matibay na relasyon sa iyo at magbukas sa kanilang kaisipan, Panginoon, sa kanilang spiritual na buhay, Panginoon. At patuloy, Panginoon, ay tinatas po namin lahat po ng aming mga gatherings sa loob ng aming church, Panginoong Diyos, hanggang sa aming mga outreaches, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, na kumilos ka sa lahat po ng aming mga gawain. Patuloy, Panginoon, na samahan mo po kami at patuloy, Panginoon, iparanas mo po ang banal na Espiritu mo sa amin, Panginoon. At sa mga makikinig ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, Lord, tinatas po namin ang bawat isa sa mga Bible studies, Panginoon, sa mga gatherings po namin sa loob ng church na ito, ay magkaroon, Panginoong Diyos, ng pananampalataya at magkaroon, Panginoon, ng matibay ng pananampalataya ang bawat isa, Panginoon. At patuloy din namin itinataas, Panginoong Diyos, ang aming iglesia sa iyong harapan. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang provide ng pangangailangan ng aming simbahan, Panginoong Diyos. Alam mo po ang mga projects po namin, Panginoon. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung walang iyong tulong. Kaya ina-acknowledge po namin ang iyong kapangyarihan na kumilos, Panginoong Diyos, sa aming simbahan, Panginoong Diyos, upang may provide ang pangangailangan ng aming church na ito, Panginoon, upang mas mapatibay at mapaganda, Panginoon, ang bahay-sambahan po namin para sa iyo, Panginoong Diyos. At inatas din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran po namin, Panginoong Diyos, na wala sa amin, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, nagtatrabaho, Panginoong Diyos, kung nasaan man sila naroroon. Lord, patuloy din mo silang tulungan, pagkaingatan, protektahan, at patuloy na patibayin, Panginoong Diyos, ang kanilang pananampalataya, na kahit malayo man sila sa amin, Panginoon, andyan ka pa rin, na siyang tumutulong at kumikilos sa kanilang mga buhay. Hayaan mo po, Panginoon, na maranasan din po nila ang iyong kapangyarihan, at patuloy mo silang i-remind, Panginoon, na panatilihin po nilang kanilang pananampalataya sa iyo at patuloy, Panginoon, na tutulungan mo sila sa lahat po ng kanilang gagawin at sa lahat po ng kanilang mga balak, Panginoon, ay magtatagumpay po sila dahil ikaw ang mabibigyan ng katagumpayan, Panginoon. Hindi lamang sila, Panginoong Diyos, kami mga nandirito din sa church na ito, Panginoong Diyos, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon. Patuloy mong tulungan, patuloy, Panginoon, na patibayan din ang aming mga pananampalataya. Patuloy na i-provide ang aming mga pangangailangan sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na maghari ka sa aming mga buhay. At patuloy, Panginoong Diyos, itinatas po namin ang aming mga buhay sa iyo, ang aming mga problema, ang aming mga kinakaharap na mga suliranin, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, ikaw lamang ang makatutulong sa bawat sa amin, Panginoon. At alam din po namin, Panginoon, na ang bawat anak mo ay mananagumpay dahil ikaw magbibigay ng katagumpayan sa amin, Panginoon. Dumadaan po kami sa mga pagsubok sa buhay, Panginoong Diyos, pero parte lamang po ng aming buhay ito upang mas lalong tumatag at tumibay ang
aming mga pananampalataya. Gamitin mo po, Panginoon, ang mga problemang kinakaharap po namin at kakaharapin po namin upang ang aming relasyon sa iyo ay mas mapatibay at mas lalago, Panginoon. At patuloy, Panginoong Diyos, na sagutin mo din ang aming mga panalangin at patuloy, Panginoon, na iparanas ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Alam po namin, Panginoon, na hindi ka magkukulang sa amin. Sobra-sobra po ang pagpapala, tulong na ibibigay mo po sa bawat anak mong nananampalataya, Panginoong Diyos. Bawat isa sa amin na nandiyan dito, Panginoon, sa church na ito, patuloy, Panginoon, tinatas po namin ang aming mga buhay sa iyo. At patuloy na po, Panginoon, na ang iyong kalooban ang siyang masunod po sa aming mga buhay. At tinatas din po namin lahat po, Panginoon, ng mga church leaders po namin sa church na ito. Patuloy, Panginoon, na tulungan po ang bawat isa, Panginoong Diyos, na pinapangunahan po ng aming mga pastor, Panginoon, si Pastor Grace at Pastor Pader, Panginoon. Bawat isa, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na pagpalain, tulungan mo po kami, Panginoon, na magampanan po namin ang aming trabaho sa iyo, ang iyong ministry na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. At patuloy, Panginoon, ay bless mo po ang aming mga pastor, si Pastor Grace at Pastor Pader, Panginoon. Patuloy mo silang tulungan, pag-ingatan, protektahan, at patuloy, Panginoon, na pagpalain, patuloy na tulungan, Panginoon, sa kanilang ministry, Panginoon, na yung ibinigay sa kanila, inaatang sa kanila, Panginoon. Tulungan mo po sila upang magampanan po nila, Panginoon, ang yung pinapagawa sa kanila, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang maghari sa kanilang mga buhay. Patuloy na yakamin mo po ng iyong presensya, Panginoong Diyos. Dumating man, Panginoong Diyos, yung mga pagsubok, mga problema, Panginoong Diyos, yung mga atake ng diablo sa kanila. Tulungan mo po sila, Panginoon. Patuloy, remind mo po sa kanila ang yung mga salita na siyang napag-aralan po nila, napapakinggan po ng bawat isa sa kanila, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na mananagumpay po sila at alam po namin na hindi mo sila pababayaan at patuloy mo silang yayakapin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito na yung ipinagkalob sa bawat isa sa amin. Alam po namin, Panginoon, na nakikita mo po ang bawat puso po namin. Alam mo po ang bawat dinidesire po namin sa mga panalangin po namin sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Alam mo po, Panginoong Diyos, yung mga dinadaing po ng aming mga puso. Alam mo po, Panginoong Diyos, yung mga sitwasyon po namin, Panginoon. Hilingin sa iyo, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kasagutan na panalangin ang bawat ibigay mo po sa bawat isa sa amin. At salamat, Panginoong Diyos, sa kasagutan ng panalangin po namin. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga taong ipinalangin po namin, Panginoon, na sila po ay iyong tutulungan at papagalingin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa gagawin mo po sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos, dahil ikaw ang patuloy na naghahari at patuloy, Panginoon, na magpaparanas ng iyong kapangyarihan sa akin, Panginoon. Meron man kami, Panginoon, na hindi nabanggit na mga naipanalangin sa iyo ngayong gabing ito, Panginoon Diyos. Pero alam po namin, nakikita mo po at alam mo po ang bawat gusto po namin, Panginoong Diyos. Dahil sinabi mo po sa iyong mga salita na bago pa lamang namin sabihin ang aming mga gusto, Panginoon Diyos, ay alam mo na ito, Panginoon. Lord, sa pagkakataon na ito, patuloy, Panginoon, na tulungan mo po at patuloy, Panginoong Diyos, na maghari ka sa aming mga buhay at sa bawat panalangin, dinidesire po namin, Panginoon, ay sagutin mo po ito, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, itinatas po namin ang buhay po namin sa iyo. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa aming pag-uwi mamaya, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na protektahan mo po ang bawat isa. Patuloy na palakasin, patuloy, Panginoong Diyos, na bigyan ng kapayapaan sa aming mga papamahinga mamaya, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na mararanasan po namin ang iyong kapangyarihan. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, itinatas din po namin ang mga offering na siyang malilikom mamaya, Panginoong Diyos. Lord, patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin, patuloy pagpalain ang bawat offering, Panginoon, na siyang malilikom ngayong gabi at magagamit po ito sa kalalabak na iyong gawain. Lord, ikaw na po ang mag-provide ng aming mga pangailangan at alam po namin, Panginoong Diyos, na sobrang pagpapala ang siyang ibubuhos mo po sa bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, ibigay po natin ang ating handog, ating kaloob sa ating Panginoon at awitin po natin na kanta mo. Mangted kaket, may sublin tuken ka. May sublin tu, ti ad-adu. Amen. Ayan.
Praise the Lord at salamat sa gabing ito na nagtagumpay po tayo sa ating prayer meeting. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.